Siguro magtaka kayo kung bakit sinunong winasa itong mga imahe na nakita ninyo. Ito po ang tinatawag na Santo Niño de la Suerte o Santo Niño Palaboy. Alam nyo ba na maraming nagkakaroon ng ganito at hindi nila alam na ang mga imaheng ito ay hindi sa simbahang Katoliko kundi galing mismo sa kulto? Kaya babala ng mga exorcist, si Father Jeffrey Habado, exorcist ng Baguio, nauna nang tinalakay niya ito. In this video, I want to talk about the Santo Niño de la Suerte, o kung minsan tawag po nila Santo Niño de la Pera. Ito po ay maling imis ng Santo Niño, hindi po ito ayon sa turo ng simbahang Katoliko. The story is something like this. Just a while back, galing po kami sa isang bahay kasi yung may-ari nagpatulong kasi yung kanilang kasambahay ay gusto daw pasukin ng dalawang kaluluwa at siya naman daw 3 years ago kinulam at tumalab. Si Father Jeffrey Habado yan. At may nagtanong ni Father Darwin Gitgano kaugnay sa Santo Niño de la Suerte o Santo Niño Palaboy. Pwede ka maghatag some comment regarding Santo Niño de Palaboy? Santo Niño Palaboy, no? Bawal na siya, superstitious belief na siya. Kanyang paswerte, ayun ang inyo i-bless kay superstitious belief na siya. Kaya ito ang dahilan kung bakit ang Office of Exorcism sa iba't ibang diocese talagang kinumpiska, isinuko ng mga kapatid natin na namulat sa katotohanan yung mga imahe nila na hindi naman opisyal na imahe ng simbahang Katoliko, walang pagkakaiba sa tinatawag na Satanic Rosary. Tatalakayin muna natin ito mga kapatid. Samahan ninyo ako. Kumusta? Muli ito niyo lingkod. Nagbabalik. Galing tayo sa Kitcharao, Diocese ng Butuan, kasama si Father Darwin Gitgano at ang team. No? At ilo sa ating kaibigang pari dyan. At sa Diocese of Surigao, no? Lalo na dyan sa Claver, kung saan napaka-aktibo na ngayon sa mga CFD. Kumusta sa lahat natin mga kapatid at inanyayahan natin kung bago lang kayo sa ating channel na huwag kalimutan at sa mga suking taga-subaybay, pindutin ang like, huwag kalimutan ding mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat na nagsubaybay sa atin, lalo na dyan sa comment section na pumasok na ngayon. Hello si Sis Ninita Kadyug dyan sa Mountain Province. Kumusta kayo? No? Ating mga kaibigan, lalo na dyan sa mga kapatid sa Baoko, no? Si Whitey mo. Magandang gabi, Bro Wendell. Si MG Tumang. Si kapatid na Ninita Kadiog. Si kapatid na Tomasa Basilario. O sana maniniwala ang mga mirong ganitong image na hindi dapat gawin pampaswerte ang mukha ng Santo Niño. Si kapatid Berna Ibersabal, good evening Bro Wendell, God bless you always. Si kapatid na Ninita Kadyug again, si Whitey mo, meron po akong niyan pero di ko na isinurrender sa parokya. O kung meron kayong exorcist, sa exorcist ninyo isurrender dahil hindi lahat ng mga pari alam nila ang imaheng ito. May mga pari kasi na nagbibless sa imahe ng Santo Niño de la Suerte, no? Santo Niño Palaboy. Pero mariing ipinagbabawal yan sa simbahan mga kapatid.
So bago tayo papasok sa punto por punto, ito, daming mga nakumpiska at isinukong imahin sa Office of Exorcism, lalo na sa Diocese of Lawag. Di ibig sabihin na dahil imahe ito, ang simbahang Katoliko ay miyembro na ng iconoclasm. Ano ba yung iconoclasm? Sa taong 787 Anno Domini, yung Emperor Leo, na winawasak niya ang mga imahe ng mga santo, tinatawag yung iconoclasm, iconoclasm, images destroyers. Kaya, yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng ikalawang konsilyo sa Nicaea at idiniklara ng konsilyo ng Nicaea na sacred images may be honored without idolatry. No, yun ang deklarasyon. Pero alam ninyo, may mga kumakalat na piking tinatawag na Benedictine medal. Meron ding mga kumakalat na piking medalya ng Milagrosa. Medalya Milagrosa. Meron ding kumakalat na Satanic Rosary. At lalo na kumakalat itong Santo Niño de la Suerte o Palaboy. Makita niyo, ang dami Ito, inakot sa shrine ito ng St. Nicholas Shrine sa Diocese of Lawag. Karamihan ito ay nakonpiska ng kanilang exorcist at case officer. Ito ang mga Santo Niño Palaboy na isinuko dito sa Office of Exorcism ng Diocese of Lawag. Hindi ito opisyal sa simbahang Katoliko, kaya dahil ito ay may kaugnayan sa occultism, superstitious beliefs, so kailangan talaga na isuko ito sa simbahan, lalo na sa exorcist. Dami. At may proper na paraan sa pag-dispose dito gamit ang proper formula. Si Brad Fernando Nanding Pascual, case officer sa naturang diocese, at si Father, dami sila mga exorcist dyan, no? Sa pagpanguna ni Father Danilo Divaras, no? Hello, Father Danilo. At inakot yan para sa isinagawang seremonya. Of course, batay sa ritual, ito ang bahagi sa seremonya na isinagawa ng exorcist. Amen. Lord Jesus, I ask you to protect my family. Mention our family. From sickness, from all harm, and from accidents. If any of us has been subjected to inner curses, hexes, or spells, I declare these curses, hexes, or spells null and void. In the name of Jesus Christ, if any evil spirits have been sent against us, I commission you in the name of Jesus Christ, and I send you. So, yung narinig nyo ay prayer for protection, mga kapatid. Ito na ang pag-break of curses and spells, pag-break sa the Father, Son, and Holy occult, Spirit. I break any satanic seal that may be on this property and objects, or on any part of it, by anything that may have been
passed down through the generations, or anything Si done Father or Danilo Di through Varas, any occult, superstitious, satanic, exorcist or sinful ng Diocese of Lawag. and practices known or unknown that violated this property. Yon ang bahagi. O, ito na. Labas na. So, hindi ito opisyal na imahe ng simbahang Katoliko. Alam niyo, ayon sa isang pari sa Archdiocese of Cebu, ang nagpakalat daw ng Santo Niño de la Suerte at Santo Niño Palaboy ay isang kulto na babae na nangunguna nito na mapasukan daw umano siya ng Senyor Santo Niño at magiging bata ang kanyang busis. Kumakalat ito. At maraming mga Katoliko na di nila alam, basta nakabili lang sila. Dami kasing mga nagbibinta nitong Santo Niño de la Suerte at Santo Niño Palaboy. Ang akala nila na opisyal ito na imahe ng simbahang Katoliko. So ito na ang bahagi sa sagawa ng pagsunog sa naturang imahe. Kaya sa mga nanonood ngayon, kung meron kayong mga ganitong imahe, isoko ninyo sa inyong exorcist. Hindi naman lahat na mga dioceses merong exorcist. Pwedeng isoko ninyo sa pare. Ang daming mga pare nang susubaybay sa atin din ngayon. Pero, oo, totoo na hindi din lahat na pare alam ang mga imaheng ito. Kaya ipinakita natin mga kapatid dahil may mga pare na nag-bless. At meron ngang mga, nakita ko sa isang bookstore ng Katoliko na nagbibinta nitong imahe de la Suerte. Ito, ang lakas ng sigaw. Apoy. Sinagawa namin ito doon sa katabi sa bahay ni Bro Fernando Pascual. Lilo po, Bro Nanding at Sis Abigail. So pagkatapos dito, may kasama na sa ritual ang cleansing prayer. Ito. Siguro magtanong kayo mga kapatid, bakit kailangan sunugin ito? Bakit di na lang bihisan ng yung bihis na approve dahil kamukha naman ng Senyor Santo Niño, di ba? Pero bihisan ng approve ng simbahan. Bakit kailangan sunugin? Una, kung tingnan ninyo ang gawa ng mga apostoles, kung tingnan din ninyo ang ikalawang hari, Kapitulo 23, 15, 16, lahat na mga larawan na Diyos-Diyusan ay sinunog talaga. No? Lahat ng mga larawan na Diyos-Diyusan ay sinunog. Maliban lang, kung ituloy natin sa 17-18, sa ikalawang hari 23, ang monumento ng mga propeta ay hindi pinagalaw. So, ibig sabihin, hindi lahat ng mga larawan ay ipinagbabawal ng Diyos. Hindi lahat ng mga larawan ay Diyos-Diyusan. Itong imahe na ito, kahit kamukha pa ni Senyor Santo Niño, nakita ninyo, ang iba ay may dalang bag, nilagyan pa ng pera, no? Dahil Santo Niño de la Suerte kasi. Bakit di pwedeng bihisa na lang ito na kakulay sa bihis sa approve na Santo Niño? Dahil batay sa discernment of mystical phenomenon at ito talaga, no? Kahit patay na ang gumagawa nito, napaka-importante
ang intensyon sa gumagawa. Hindi namatay ang intensyon kahit patay na ang gumagawa. Kaya kahit bihisan mo man ng katulad sa approve na Santo Niño, nananatili pa rin ang intensyon na ito'y pampaswerte. At bawal na bawal ito, mga kapatid. No? Kaya, yon ang dahilan kung bakit kahit kamukha pa ni Senyor Santo Niño, basta pampaswerte. Kaya tingnan ninyo yung Santo Niño ninyo. Yung iba, ayaw nila isurrender. Bakit? Dahil namana pa daw nila sa kanilang mga yumao na mga magulang noon. Pero kahit namanan ninyo sa mga yumao noong mga magulang ninyo, kailangan talaga na isurrender ninyo dahil kahit ang alayunin ninyo ay para pagdibusyon ni Senyor Santo Niño, pero ang object mismo ay tinatawag na Santo Niño de la Suerte, Santo Niño Palaboy, na nanatili pa rin ang intensyon ng gumagawa kahit patay na siya. Kaya kailangan sunugin, kailangan wawasakin para magiba yung intensyon mismo at hindi na ito mapasa sa iba at hindi ito makakontaminate. No? So, paalala sa lahat nating mga kapatid. Kaya matagal na itong tinatalakay sa mga exorcist. Halimbawa, si Father Jeffrey Habado ng Diocese of Baguio, aktibong-aktibo na nangangaral kaugnay nito. Ito ang bahagi sa kaniyang toro. In this video, I want to talk about the Santo Niño de la Suerte, o kung minsan tawag po nila Santo Niño de la Pera. Ito po ay maling image ng Santo Niño, hindi po ito ayon sa turo ng simbahang Katoliko. The story is something like this. Just a while back, galing po kami sa isang bahay kasi yung may-ari nagpatulong kasi yung kanilang kasambahay ay gusto daw pasukin ng 2 kaluluwa at siya naman daw 3 years ago kinulam at tumalab. And when we were doing the house deliverance or the house cleansing, na-discover ko po na sila ay may maling image ng Santo Niño, Santo Niño de la Suerte. Mali po ito, kaya dapat isurrender, kaya kinapture po namin, hindi lang isa, kundi 2 actually, yung nasa kanilang bahay na Santo Niño de la Suerte. Ang Santo Niño de la Suerte po ay tulad niyan, usually green siya, kasi green is a color of fortune para sa mga non-Christians. And sometimes, usually, meron po siyang purse at nilalagyan po yan ng mga coins, mga pera, dinadasalan, niriritualan, at yun daw ay ang purpose ay pampaswerte nga. So, maling-mali po ang pampaswerte in the Catholic Church. If you want to be blessed, obey God, worship God, serve God, tulad ni Abraham, and God has given him more blessings. Sabi ni Jesus Christ, seek first the kingdom of heaven and everything else will fall in line. Hindi po pampaswerte ang pagtrato sa isang Santo Niño. The Santo Niño is an image that tells about who Jesus Christ is for us. That He was God, but He became man to save us. Usually, ang image po ng Santo Niño, although medyo pangit po itong image ng Santo Niño na meron ako, but usually ganyan. Meron siyang dalang hawak na globe, usually may baston din yan, and most especially meron po siyang crown. Why? Because this is a symbol of what we believe about Jesus Christ. That Jesus Christ, although He became incarnate, or although nagkatawang tao siya, siya pa rin ay King of the universe. Siya pa rin ay ruler of the universe, owner of the universe, creator of the universe, and He will judge us. He is our judge. So, this tells about the divinity of Jesus Christ. Ito pong kahoy na ito ay hindi nagbibigay ng swerte. Ang nagbibigay ng blessing ay yung totoong Jesus na nasa heaven ngayon, o our God the Father in heaven. So, maling-mali po talaga pag gagawin mo na ang isang revolto ni Santo Niño na tulad nito ay pinanggagalingan po ng swerte. Hindi po natin tinuturo yan. Otherwise, it will become what we call divination. Ginagawa na natin na Diyos itong revolto, which is very mali-mali sa turo nga ng ating pananampalataya. So, brothers and sisters, be careful. Baka yung nasa bahay po ninyo ay tulad niyan, Santo Niño de la Suerte, alisin po yan, isurrender sa pare,
i-bless po yan at dapat i-dispose properly. God bless you all. Sana may natutunan po kayo. Okay, so si Father Jeffrey Habado at may nagtanong din kay Father Darwin dito. Pwede ka maghatag some comment regarding Santo Niño de Palaboy. Santo Niño Palaboy, no? Bawal na siya, superstitious belief na siya. Kaya paswerte, ayun ang i-bless kay superstitious belief na siya. Igamit nila ang mga religious items na to. Nanay satanic rosary, mag-bless ko din kag satanic rosary, no? Santo Niño, swerte, superstitious belief na. Siya mo nang dinadjud swerte na ang ilang family. Tingnan naman, doon na yung superstitious belief. Ang ato is grace, blessing. The fullness of God's blessing, the fullness of God's graces, di na ito ma-enjoy. Kidaghan tag-tuo-tuo. So, mo na yung makablock sa atong faith, sa atong spiritual life. Nakakontaminate na to. Muna nga, digit siya ang ato promote is devotional Santo Niño. Itong Santo Niño, Jod, pwede itong Praga, sa Santo Niño. Ditong green, kay paswerte mo ng green. Yeah, ang green ni mo na po'y kering-kering nagkamay-kamay, no? Yan na po'y Buddha nga way sinina. So, paswerte, feng shui, bawal na siya. Muna nga, daghan ang, grabe ang, kanami itong financial crisis, kagubot sa pamilya, tungod sa occultism, sa totoo, superstitious belief. Mura na virus, gamay, pero nakatayog sa tibok kalibutan. Mosa na siya sama sa virus, ang mga superstitious belief. Ayan, mga kapatid, no? Yung mga naniniwala, wala namang mawala pag tayo'y naniniwala dito. Mali po yan. Kaya nga, kung tignan natin ang mabasa sa John chapter 8:44, ang demonyo talaga ay tuso, no? Ama ng kasinungalingan. Bakit? Ano ba ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko sa Catechism of the Catholic Church 2138? Superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. Imagine, ang laki, ang lahat nawala sa atin. Ang Diyos nawala sa atin pag naniniwala tayo sa superstitious beliefs. Lalo na sa Santo Niño de la Suerte, Santo Niño Palaboy. Kaya kailangan itong wawasakin talaga. Ito karami. Kailangan Meron itong pa, susunugin. Na isunog ko, ito ang Santo Niño Palaboy, Santo Niño de la Suerte na ipinagbabawal ng simbahan. Para sa information ng lahat, ang nagsimula dito, isang babae na umano'y mapasukan ng Santo Niño. Kaya kumakalat itong mga imahe na ito na ipinagbabawal talaga at maraming hindi alam na bawal pala ito. So, ito, ang dami. No? Yung iba na confiscate nilang Father Danny at ang iba ay isinusuko. Kaya sa mga kapatid nating mga nanonood na merong ganito, so isuko nyo yung mga Santo Niño de la Suerte, Santo Niño Palaboy, ang dami, no? So may gagawing ritual sa pag-dispose ng mga imaheng ito na hindi naman ayon sa liturgy ng ating simbahan.
Okay, yon mga kapatid, no? Ang may tanong dito si kapatid na Berna Ibersabal, yung amo daw niya tuwing New Year naglalagay ng mga barya sa hagdanan at bintana, sa banyo at sa pintuan. Makontaminate ba ang ilang mga kasama sa bahay? Di naman makontaminate kung di talaga kayo naniniwala at protected kayo sa state of grace. Pero pag paniniwalaan nyo, diyan, magiba ang protection ninyo. Yung tinatawag na state of grace, pag maniniwala kayo. No? Kaya mag-ingat. Pero ang ginagawa ng amo mo ay opening para sa kanilang bahay at sa kanilang pamilya na ma-atake sila. No? At maari, may nagtanong dito, maari ba daw umano na si Chrissy na mag-Holy Rosary habang naglalakad? Pwede. Pwede. Ako nga kahit magmamaniho ng sasakyan, mag-rosary ako. Okay. Pwede kapatid, no? So, yan po mga kapatid, ang Santo Niño de la Suerte. Hindi yon opisyal na Santo Niño ng simbahang Katoliko. Galing yan sa kulto, no? Isang babae na mapasukan daw umano ng Santo Niño, mag-iba ang boses, siya ang nagpakalat nitong Santo Niño de la Suerte o Santo Niño Palaboy. Kaya iwasan na magkakaroon ng ganito, no? At yun ang ipinagbabawal ng simbahang Katoliko. So, kahit na yung mga imahe o larawan na galing sa albularyo, kailangan yung i-surrender sa pare, lalo na sa exorcist, dahil kailangan yung i-break ang consecration. Pero hindi lahat na mga imahe ang ipinagbabawal. Dahil yung mga anti-Catholic, alam nyo naman na ang mga anti-Catholic ay makabasa lang ng kaperaso sa Biblia na talata, ang konklusyon, lahat na. Para bang, di ba nila alam? Halimbawa, ang ikalawang Samuel 18:18, ano bang mabasa natin? Ito ang mabasa natin. Ikalawang Samuel 18:18, now during his lifetime, Absalom had made and erected a pillar to himself, which is in the valley of the king. I have no son, he said, to preserve the memory of my name. He gave his own name to the pillar, and today it is still called Absalom's monument. See? Si Absalom, para maalala siya mga kapatid, merong isinagawang monumento. At ang mga kirubin na nasa langit, tandaan natin, ginawan din ng mga rebulto dito sa lupa, monumento. Sa Unang Hari, Kapitulo 6, 23, tuloy natin sa 32, sa loob ng dakong kabanal-banalan, naglagay siya ng 2 kirubing imaheng nililok sa kahoy na olibo. 4 sa kalahating metro ang itaas ng bawat isa. Sa 32, tablang olibo rin ang 2 pangsara at may ukit itong imahen ng mga kirubin. Punong palma ang mga bulaklak, ang mga pangsaray may kalukop na gintong kapit, nakapit sa mga nakaukit na larawan. Imposible naman kung hindi ito alam ng mga anti-Catholic, mga kapatid. Na diyan pala sa Biblia, hindi larawan, hindi lahat ng mga larawan ay ipinagbabawal. So sa madaling salita mga kapatid,
nagkaroon ng rebulto ang mga kirubin na hindi naman labag sa kalooban ng Diyos, kundi ang Diyos mismo ang nag-utos na magkaroon dapat ng larawan, hindi sa Diyos-Diyusan, kundi sa mga banal. Exodo Kapitulo 25, versikulo 18-22. Lalagyan mo ng 2 kirubing ginto ang 2 dulo nito. Tig-isa sa magkabilang dulo. Ihihinang ang kirubin upang ito at ang luklukan ng awa ay magiging iisang piraso. Gawin mong magkaharap ang 2 kirubin na parihong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na nilulukuban ang luklukan ng awa. Ilalagay mo ito sa ibabaw ng kaban na nilalagyan ng 2 tapyas na bato at ng kautosang ibinigay ko sa iyo. See? Hindi pala lahat, mga kapatid, na larawan ay ipinagbabawal sa Diyos. Ang kaban ng tipan na may 2 rebultong kirubin na magkaharap kung saan narinig yung tinig ni Yahweh. So, kaya mali ang akala nito mga anti-Catholic na lahat ng mga imahe na ay ipinagbabawal ng Diyos. Of course, sa simbahan Katoliko, para guided kayo, itong uri ng tinatawag na palaboy na Santo Niño, at Santo Niño de la Suerte, so isuko ninyo sa exorcist ng diocese ninyo. Sa pagkakataong ito, pasok na tayo sa punto por punto, mga kapatid.